Congratulations! You've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being lost. But what if you could build an entirely new economy? What's up mga ka-alien? Panibagong kumustahan na naman po ng ating trading journey ngayong araw na to. Nung last na video natin o vlogs natin ay pinag-uusapan natin mga ka-alien ang katotohanan sa pagtitrade ng stock market, lalo na sa crypto at forex trading. So ito po ay part 2 natin upang marami pong matuto mga ka-alien. Muli, ito po ay inyong likod, si Jersab, ang inyong kaibigang forex and crypto trader. At syempre, paalala lang po, I'm not your financial advisor. Ito po ay isang pagbablog lang ng pagtuturo o kumbaga for educational purpose lang po ito. Kaya sa gusto pong sumubaybay sa ating programa, just follow, like, and share at i-click lang po yung notification bell dyan bilang suporta po sa ating trading journey dito sa forex and crypto trading at iba pang mga trading. So, ngayon, simulan na po natin. So, bago po ang lahat, syempre, nakita naman natin mga kaibigan, anong nangyayari sa mundo natin ngayon, lalo na sa Middle East, giyera, US versus Iran, Israel versus Iran, magulo na. Kaya yung langis natin, yung crudo natin, gasolina tumataas at tumataas. Yan pong katotohanan dyan mga kaibigan. So, sa mga nag-i-stock ng langis, ng oil, lalo na yung sa US oil stock market, syempre, yung mga insider dyan na bago pa yung giyera, nagsibilihan na yan. Tulad nga ng anak ni Donald Trump, bumili na yun bago pa nagkagiyera eh. Billion. Kaya kumita din ng billion yung mga anak ni Trump. Ganun po yun. Yun po yung laruan sa stock market. Siyempre, uunahin natin. Kukumustahin mo natin yung pinakahari ng crypto. Yung Bitcoin o BTC. At siyempre, yung iba pang mga nasa top 5 na cryptocurrency. So, simulan natin mga ka-alien. Ayun po mga ka-alien, unahin natin ang Bitcoin o yung BTC stock, yan. Kasi kung ano po ang galawan ng Bitcoin, ayan din po ang galawan ng, syempre, ng halos lahat ng cryptocurrency. So nakita natin, yung pa rin, wala akong pinagbago nang kinumusta natin siya last day. Ito po, andyan pa rin. Bumubuo na naman siya ng another pattern. Andyan, nakita natin yan. Ito po ay daily time frame. So, sa mga long-term investors, so, ang titingnan natin is in daily time frame. Yan, gumagawa siya ng isang pattern. Itong pattern na to, bagamat hindi pa po ito tapos, ito po ay nagsisignal ng bearish pattern. Ito pa ay bearish o bear flag pattern. Pero, pwede po itong hindi matuloy kung merong magandang catalyst mga kaibigan. Hindi po siya babagsak. Kasi marami pong mga support dyan. Ito, support itong nandito sa 67 price. At ito another sa 65. At yung last na support, yung nasa $60,000. Yan po mga ka-alien. Support yan. So pag dating dyan ng presyo, pwedeng babounce at aakyat ulit. At babounce na naman, aakyat ulit. At pag hindi na nag-bounce, meaning dire-diretso, ibig sabihin, mahina na po yung support dyan, babagsak po yung presyo dyan, at ang ayaw nating mangyari, kapag binutas po ang pinakamatibay na support, ito pong isang yan, ito po ay napakatagal na support yan, napakatibay yan, taon yan, mga ka-alien. So, pag nabutas po yung 60, malamang, diretso yun ng mabilis, papunta po dito sa, ayun, 48.
Nakita po natin $48,000 ng Bitcoin. Ganun po yan. Ganun kabilis. Pwede din, dadaan mo na yan sa 52 at babalik agad. At yung nakita natin sa ating technical analysis, ito po, 48. So, pwede pong mangyari yan dahil po sa gulo na nangyayari ngayon sa ating mundo. Siyempre, may mga nagpapanik ng mga investors, nagpapanik po yung mga malalaking whales dyan, malalaking balyena sa negosyo. Kaya, bumababa ang presyo. Pero, alam niyo mga kaibigan, habang bumababa ang presyo, dyan po nagkakaroon ng magandang opportunity na bibili tayo dahil yan po ay nasa murang halaga. Kasi lahat po na bumibili dito sa tuktok, dito yung nandoon sa, nung umabot ang Bitcoin ng 126,000 at hindi nagbenta, yung po ngayon ang nalulugi at umiiyak. Kasi luging-lugi na sila ngayon. Pero yung bibili ngayon dito at babounce yan at mababasag, masisira itong resistance na to, itong mahaba na matibay na resistance, babalik po si Bitcoin hanggang doon. So, ang gusto natin, bumalik si Bitcoin, masira niya yung resistance na yan, yung trend line na yan. Pag nasira niya, nabasag niya yan, at babasagin niya itong another resistance sa 83,500, dire-diretso na po yan, babalik na sa all-time high niya na 126,000. At pag nalagpasan po itong 126,000 all-time high mga ka-alien, ang maganda dyan, nako, napakalaking profit po mga ka-alien. Yan. Tatagos na yan kasi wala na po yan dyan. Kumbaga, hindi na po unchartable territory na. At mabilis lang pong didiretso yan dun sa 250 na sinasabi nila hanggang sa 1 million price ng Bitcoin. Ganun po mga kaibigan. So, yan po ang ating update sa Bitcoin. Kasi kung ano namang ginagawa nito, hindi naman ang ginagawa ng iba mga ka-alien. Yan. So, pero kung gusto niyo pong yung short-term trade lang, mabilis ang trade, pero napaka-risky po yan mga ka-alien, napaka-risky po yan. Ang tawag dyan ay short-term leverage. Pupuntahan po natin yung 1 hour time frame niya para makita natin ano nangyayari sa loob ng pattern niya yan. Ito po yung nangyayari. Ayun, bumabounce lang po dito. May resistance dyan. Pag yan po umakyat dito ulit, babalik na naman dyan. So, kung nakapasok kayo dyan ng long at pagdating doon, kikita po kayo ng magkano po. Titingnan natin mula dyan hanggang doon. Ayun. 9% po ng pera nyo lalaki. Yan, may kita na kayong 9% dyan. So, kung may malaki kayong tinaya dyan, 100,000, 50,000. So, malaki na rin din po yung 9% sa ganyang klase. Yung iba nga, mga bangko, 1 million, 2 million, billions ang tinataya dyan. Yung mga may mga pera, mga ka-alien. Yan po. So, sa short term po yan, ang tawag dyan po ay intraday setup. So, meron din pong mas mabilis dyan, yung 1 minute, 5 minutes, yung mga nag-i-scalping. So, ang technique po natin, kung nakikita nyo mga ka-alien, ang daming parang spaghetti pababa pataas dyan. Iyan po yung mga moving averages na technique natin na syempre magkahalong technique na natutunan natin sa ating pagtitrade sa mahabang panahon. So, ang tawag ko sa technique na yan ay mekos-mekos mga ka-alien. Bakit mekos-mekos? Kasi pinaghalo na lahat yan. Gumagamit tayo ng mga moving averages, gumagamit tayo ng mga Fibonacci's, ayan, mga golden zone, 382, 0.5, 618, yan po, gumagamit tayo niyan. At iba pang mga technique at pattern din. So, yan po. So, isusunod natin mga ka-alien. Yung pangalawang pinakamalaking cryptocurrency token sa buong mundo, ito po ay ang Ethereum. So, tingnan natin yung Ethereum mga ka-alien kung ano na bang nangyayari kay Ethereum. So, ito po si Ethereum. So mga ka-alien, sa Ethereum tayo, tingnan natin yung daily time frame ng Ethereum. Ayan. Anong nangyayari sa kabuuan ng Ethereum? Ayun, the same din. Kasi bumagsak si Bitcoin dahil una-una yung shutdown ng US, yung sinasabi ko sa inyo mula dito. Nag-shutdown yung US at ngayon nagkaroon ng gera, bumaba na naman ulit. Ayan. So from 4,895 ng Ethereum price, bumaba siya ngayon sa 2,000. Ayun, bumaba pa nga ng 1,839 at bumalik sa 2,167. So, yung mga nakabili dito na hindi nagbenta,
yung pa'y umiiyak-iyak, yung mga baguhan, umiiyak-iyak ngayon kasi duguan ang kanilang portfolio, palugi ng palugi. Pero yung bumibili ngayon dito sa baba, yan po ang nagkakaroon ng profit. Yan, mga ka-alien. Siyempre, pag natapos na po yung giyera, maging normal na ang lahat, gaganda na po. At ang chart natin, nagpapakita po yan ng sabihin na natin 50% to 70% accurate na mangyayari. At tulad nito, pag titingin natin sa weekly time frame, ayan, yung weekly time frame po, nasa baba na lahat yung indicator, yung stochastic RSI at ang ating RSI. So, ibig sabihin po, pabaliktad na po ang market. Biglang madali lang po ito pag nanalo si Trump. Kasi pinagtutulungan na po nila ngayon ang Iran. At babalik ulit yung market paakyat at yung mga nakabili dito, yun ang magkakaroon ng malaking profit. So, good to buy po ngayon. Basta po, ang market ay extreme fear, yan po ay good to buy. Pero pag ang market po ay napakasaya, hindi po good to buy yan. Kasi napakamahal na ang presyo niyan. So, ngayon po, ang mga bumibili ngayon, sila po ang kikita pagdating ng araw. So, ngayon po, next na naman natin mula sa Ethereum. Same lang din kasi yung Bitcoin. Yung XRP, ito yung pangatlo sa mga grabe. Ito. So, may nakita tayo dito parang symmetrical triangle. So, ano ibig sabihin po ng symmetrical triangle? Yan. Ang ibig sabihin po ay 50-50 na akyat, 50-50 na bababa. Depende kung saan siya babasag. So, kung yung mga nagsa-short term trade, tingnan nyo po yung 1 hour niyan, yung 15 minutes to 1 hour. Ayan. Makikita nyo dyan kung ano mangyayari. Dyan. So, pag babagsak yan, ano niya po ito, mabubutas niya po yung support na ito ng symmetrical. Bababa at bababa yan hanggang dito sa 1.3. So, yun, syempre, mag-short kayo. At kung hindi naman niya kayang basagin yan, babalik ulit yan dito sa 1.6. Yung maglo-long kayo, kikita na naman kayo. So, magkanong kita? Halimbawa, umakyat siya dyan hanggang doon. Ayun. Nagkakaroon kayo ng 10% kita. Yan. So, kung may malaki kayong pera, mga ka-alien, malaki na yan. Halimbawa, 100,000 yung binili nyo at nag 10%. So, magkakaroon kayo ng kita na 10,000. Diba? Hindi pa po yan leverage, spot trading pa lang yan. Ano na lang kung ni-leverage nyo yan, ginawa nyong 10x, 20x, 50x, napakalaking kita. Pero, pag mali naman ang inyong analysis na mali kayo ng pasok, napakalaking kalugian. Kayang ubusin, mga ka-alien. Mag-ingat at mag-ingat, mga ka-alien. Kayang ubusin kahit 1 million yung capital, in just a matter of minutes, kayang ubusin po yan, mga ka-alien. So, yan. So, mag-ingat po. Napuntahan naman natin ang gold. So, tingnan natin ang gold, mga ka-alien. Ano ba ginagawa ng gold ngayon? So, ngayon. So, ito po, nakikita natin, nagtataka tayo, mga ka-alien, kasi yan. Karamihan, kadalasan, kapag may giyera, may mga pandemic, etc., ang mga investor, lumilipat po yan sa mga hindi risky asset. Yung talagang sure asset like gold. So, nakikita natin ngayon, ba't bumabagsak si gold? Instead na dapat umaakyat siya. Yan, tingnan natin, ang laki na pong inakyat ni gold from $5,671 per stock at bumaba siya ng $4,576 per stock. Ba't siya bumagsak? Nagkakaroon ng giyera. Mostly, pag may giyera, umaakyat siya. Kasi po, tapos na po siyang umakyat. Ayan, nandun na siya. Kumbaga, yung mga unang nakabili dito sa baba, yan, nagwi-withdraw na po dyan. Kaya yung mga nag-withdraw dyan, bumaba ang stock. Kumbaga, ginawa yan, pinasukan ng manipulation. Tingnan niyo po, nang umakyat siya dyan sa 5,658, nag-withdraw yung mga big man, mga banks, etc., o mga malaking kumpanya. Bumaba siya dito, yung mga huling bumili dyan, yun umiiyak, kasi lugi na. At ngayon, pinasukan ulit ng malaking pera, billion-billion ng mga bangko, institution. Umakyat ulit. So, yan. So, nagkapera na naman yung mga banks. Nagbenta na naman yung mga bangko, mga kumpanya, yung malalaking company like Henry C, nila Gokongwei, etc. Bumaba na naman yung mga ka-alien dito. Iyak na naman yung mga huling bumili, yung mga walang alam sa pagtitrade. Iyak na naman. So, ngayon,
good to buy na naman yan mga ka-alien kasi nandito na naman siya. Dito sa 200 moving, sumusupport siya dyan at umaakyat. So, gustong hindi malugi, yan mga ka-alien, sa mga gustong hindi malugi, good to buy na yan. Kaya bili na kayo dyan mga ka-alien. Pero, syempre, hindi po ako financial advisor. Isa lang po itong for educational purposes lang. Kanya-kanya tayong bili, kanya-kanya tayong benta. Huwag niyo akong sisisihin pag nalugi kayo. Basta ako, ito po ay based of my experience at pag-aaral sa pagtitrade ng crypto at ng stocks. Yan. So, ito good to buy na yan ng gold ngayon mga ka-alien. Kasi lahat yan bibili dyan. Katulad na nangyari dito, nagsibilihan mga bangko umakyat. So, para kikita tayo sa trading, sabayan natin yung mga big man. Kasi kung sasabayan natin yung hype, sasabayan lang natin yung mga last move ng retailer, wala tayo dyan. Sa big man tayo sasabay. Ito yung galawan ng big man. Yan. Ngayon, tingnan naman natin mga ka-alien, ano nangyayari ngayon sa oil. So, punta natin yung oil. Ayun, ito yung US oil. So, yung mga nakabili bago nagkaroon ng giyera, tingnan nyo, ito, nandito pa yung nag-umpisa na sa $82 per barrel, mga ka-alien. Ngayon, syempre, ang insider ni Trump, yung kanyang pamilya din. Ayan. So, bumili agad si Baron Trump dyan, yung mga anak niya, lahat ng Trump family bumili. At nagkaroon ng giyera, kumita sila ng billion-billion dyan. Syempre, insider ang mga Trump. Yan mga ka-alien, no? Biruin mo from $82 per barrel, umakyat po ang oil ng $141 per barrel. So, magkano kinita ng mga Trump dyan? Tingnan natin. More or less, ayun po. Ayun, 72%. Biruin nyo. Kumita sila ng 72%. Syempre, hindi naman million, o hindi lang million, billion po ang tinataya ng Trump family dyan. Kaya, yan po ang katotohanan mga ka-alien. So, kung hindi tayo nakakasabay, o hindi tayo sasabay sa mga billionaires, hindi po tayo kikita dito sa ating pagtitrade. So, sabayan po yan. Right plan, right technique, right entry. Kasi kung magkamali tayo ng pasok, lalo na sa pag-i-invest, ubos ang pera ninyo. At sa mga short term trade ng mga 1 hour, 15 minutes, kung hindi kayo naglalagay ng stop loss mga ka-alien, syempre, ubos talaga yan. So yan, mga ka-alien. So ngayon, dadako na tayo sa ating pag-uusapan. So kung meron ho kayong mga comments, suggestions, mga tanong, gusto nyong ipatrade, gusto nyong i-analyze natin based on our technical analysis at fundamental analysis, just comment below yan sa ating channel at babasahin ko po yan at sa sunod nating segment o programa ay bibigyan natin ng pansin po yan mga ka-alien upang kumita din kayo. Ayan po. So, ayan po mga ka-alien. Yan po ating technical analysis sa nangyayari sa mga stocks na pinapasukan po natin na pwede tayong kumita. So, napakarami pong stocks na napakahirap pong maghanap. Pero kung nanonood po kayo sa aking channel, i-guide ko po kayo kung paano humanap ng mga magagandang stocks na maaari po tayong kikita. So, wag ho kayong magpapaniwala mga ka-alien. Yung mga, pag makakarinig kayo na yung pera nyo gagawing triple in just in 5 minutes to 15 minutes o yung iba naman 2 days, 3 days, yung iba naman 1 month, 15 days, double your money agad. Wala akong katotohanan yun mga kaibigan. Kahit sasabihin pa nila na nagpo-forex trading sila, ganyan-ganyan, mabilis ang kita, invest kayo sa akin, wag ho kayong maniwala. Wala hong ganong kabilis. Kung meron man, tira-tsamba lang po yun. Ibig sabihin, halimbawa, ganito, may nagtayo ng isang stocks. Sabihin natin, stocks ng mantika. At ang pangalan ng mantika niya is Don Pedro. Lumaki. Volume. Pinasok sa stocks. Ngayon, nang pinasok niya yan, parang na-tokenize niya, naging digital asset. Kung ikaw, kaibigan mo, yung founder o yung gumawa ng product na yan o ng stocks na yan, at tinokenize, kaibigan mo, kamag-anak mo, nasa loob ka, ibig sabihin insider ka.
yan, may pag-asang kikita ka ng milyon-milyon. Kasi halimbawa, may kapital ka na 100,000, pinasok mo yun sa pag-umpisa at pininomote ninyo na nagbayad ka ng promotion channel, etc. Nakilala, ang dami nag-invest, umakyat ng stocks, at nandun ka sa pinakababa nakabili kasi insider ka nga. Yan, malamang kikita ka ng 1,000 to 1,000, 3,000% dyan. Pero, kung huli ka na, o kumbaga malaki na yung kumpanyang papasukin mo, halimbawa, Bitcoin. Ang Bitcoin ngayon, umabot siya ng $126,000 at bumaba siya ng $60,000. Pag pinasukan man, hindi ka kaagad kikita dyan. Unang-una, napakalaki na ang capital na i-build up mo upang kumita ka ng malaki kasi nga billion na o milyon na ang halaga. And not like before mga ka-alien, nung panahon nag-uumpisa pa ako at hindi ko siya binigyan ng panahon. Tulad ng dati mga ka-alien, back 2010, 2012. Alam ko na po at naririnig ko na ang Bitcoin. So, yung Bitcoin noon is $1. Nag-umpisa siya sa zero o zero value talaga. Libre pa, free mining pa. At umabot siya ng $1 in 2010. At pagdating ng 2012, naging $100 siya. Pero hindi ko pa rin binili mga ka-alien. Bakit? Hindi ko alam ano yung Bitcoin. Ang alam ko mga ka-alien sa Bitcoin, ba't ako mag-i-invest dyan? Sabi ko sa mga nagre-recruit sa akin. Asan yung coin? Sabi ko, asan ang coin? Kasi akala ko, totoong coin na makikita mo, totoong pera. Hindi pala. Yun po ang pag-umpisa kasi ang Bitcoin is the pioneer of digital currency. So, yun yung pag-uumpisa niya. Walang halos naniniwala. Yung mga naniwala noon, sila ngayon ang milyonaryo at bilyonaryo. Kailan lang naman ako naniwala mga ka-alien? Naniwala ako nung pandemic na. Back 2019, 2020, doon pa ako naniwala 5 years ago o 6 years ago. Magkano na ang Bitcoin noon? From $1 o from zero value hanggang naging $1, naging 100. Nung pandemic, naalala ko noon, ang Bitcoin nasa $8,000 to $10,000 na. Pinakamababa niya yung $3,000. Every stock o kada stock mga ka-alien. So, kung $3,000, imumultiply mo sa 50 pesos yun. Kasi dati 50 pa lang. So, nasa 150,000 pesos. Baga. Diba? Ngayon, magkano na ang isang Bitcoin? 60,000 pinakamura at umaabot pa pag $126,000. 6 to 7 million na mga ka-alien yung isa. So, yan mga ka-alien, no? So, sa larangan ng stock market, sa larangan ng crypto, paunahan talaga yan mga kaibigan. Ang mga nahuhuli, sila pong hindi kumikita dito. Tandaan niyo po yan. Yan po yung isa sa matututunan niyo po sa akin based on my experience. So kung nauna ka, nakita mong nauna na yan, o bago pa lang na-monetize, pag maganda at sinabayan ng community, pasukan niyo po. But syempre, not a financial advisor. Do your own research mga kaibigan. Kasi baka kapag sinabi kong pasukan nyo at nalugi kayo, sisisihin nyo ako. Diba? At pag nanalo naman kayo at kumita, syempre, paldo-paldo yan, papajikas naman. So, yan po mga kaibigan. Ito is for educational guidance lang po kapag papasok pa kayo sa stock market business. Now mga kaibigan, ito pong ma-advise ko, ang crypto trading, forex trading, o kahit ano-anong klaseng stock market trading, konektado po talaga yan sa economy. O whatever happens to the economy, to the global economy, mga ka-alien, lalo na pag may giyera, may pandemic, may bagyo, may mga tsunami, at nasira po ang isang napakalaking bansa na leader na leader o naka-invest ng isang sikat na cryptocurrency, bababa po talaga yan. Kasi nagwi-withdrawhan yung mga investor dyan. Kasi gagamitin nila ang pera. Pero hindi ibig sabing bababa yan, ay bagsak na. Cycle lang po ang market, cycle lang po ang business mga ka-alien. Yan po ang katotohanan dyan. So pagbaba yan, meron na naman mag-i-invest, papasok ng bago, aakit na naman. So pag natutunan nyo po yan, nasasabayan nyo po yan, mga ka-alien, kikita po kayo.
So, yan po ang katotohanan dyan. So, at hindi madaling kumita dito mga ka-alien, hindi ho madali. So, tatawagin na natin at ipapalabas na natin ating bolang kristal. Yan. At siyempre tatanungin natin kung ano bang magandang bibilhin ngayon na nasa mababang presyo ngayon ng market o kumbaga nag-wholesale dahil sa giyera. Kasi pagkatapos ng lahat ng ito, akyatan lahat yan eh. Diba? So tatanungin natin sa bolang kristal o abracadabra, ay hindi pala abracadabra, magic yan o. O yan. Ano bang may bibigay mo sa aming bolang kristal? Ha? Yan. Yan. Oh, ito na, magbibigay na siya mga ka-alien ang ating bolang kristal. Ayun. Oh. Soul Boy mga ka-alien. Alam niyo po ano yung Soul Boy ha? Mascot po yan mga ka-alien. Mascot ng Solana. So napakababa pong ano yan mga ka-alien sa ngayon. So tingnan natin ano na ang market cap ng Soul Boy. Tingnan natin mga ka-alien. So ito ngayon ang Soul Boy, down siya ngayon kasi nga may gera. Pero umabot po yan mga ka-alien sa 1 million market cap. Ayun doon, no? At bumaba siya ngayon. So, ang dami magsisibilihan ngayon dyan. Kasi bumaba siya mga ka-alien. Nandun na siya from 1 million market cap, bumaba siya ng 191,000 market cap. So, ganun po mga ka-alien. So, ibig sabihin, kapag bumaba siya dyan, may tsansa kapag nakabili ka ngayon mga ka-alien at bumalik doon sa 1 million market cap, syempre, 10x yung pera nyo dyan mga ka-alien. Kung naglagay kayo dyan ng 10,000 times 10, magiging 100,000. Oh, kung meron naman kayong 100,000, magiging 1 million. So, ito pa ang Soul Boy. Siya po ang mascot ng Solana. Yan, si Soul Boy. Yan. So, makita natin dyan. At pangalawa, ano pang maibibigay ng bolang kristal sa atin? So, tawagin na naman natin ulit. Bolang kristal. Saan ka na? Ayun. Ito na ang bolang kristal mga ka-alien. Yan. Ano pa? Ano pang maibibigay mo sa amin? May recommend? Ayun. Si Palo, mga ka-alien. No? Si Palo. Alam niyo sino si Palo, mga ka-alien? Si Palo po ay mascot naman ng BNB o ng Binance. Yan. So, titignan natin kung ano meron sa mascot ng Palo. Mascot na si Palo mga ka-alien. Si Palo mga ka-alien, umabot po yan ng 123 million market cap. Alam niyo mga ka-alien, talagang ano lang, oras lang mga ka-alien na hindi ko siya napansin agad. Hindi ako nakasabay. Dito po, nakita ko po kasi ito mga ka-alien nung una, back October 2025, yan no? October 6, 2025, tinitingnan ko yan, nandito pa yan mga ka-alien. So hindi ako makapaniwala na biglang lilipad. Kasi bakit biglang lumipad yan? Kasi itong si Palo ay mascot ni BNB o mascot ng Binance. At yung Binance po ang pinakamalaking crypto exchanger in the whole world. So, ang may-ari po ang founder po niyan ay si CG. So, si CG o si Xijang, nung October na yan, pinawalang sala, kumbaga. Kasi dati, pinakulong si CG ni Biden at si Trump na ang naging president o crypto president, may parang parol na binigay sa kanya kasi parang sabi nga, haka-haka lang daw, sabi-sabi lang daw, yung pagiging connection niya sa mga terorista. Kaya, nang makalabas si CJ dyan, biglang lumipad po ang mascot ni CJ yan. Lumipad ng 123 million market cap. Kaya yung mga nakasabay dyan, biglang naging milyonaryo agad mga ka-alien kung nakalagay sila ng pera dyan. Pero syempre, hindi mo man maiisip na talagang lilipad. Kasi nga, tulad po nung nakita ko yan, sabi ko, meron palang mascot ang BNB, sabi ko, yung kay CJ. Pero, hindi ko nabalitaan na si CJ ay makakalabas. Siyempre, nag-negative ako kasi nakulong yung founder. Hindi ako sumali, hindi ako bumili.
Kasi nakita ko na sa baba ang presyo din, pero yun pala ang pinaka maling ginawa ko mga ka-alien. So, sana, kahit bumili lang ako ng 1,000 at umakyat ng 123 million market cap, yung 1,000 ko, magiging 123,000. Eh, kung meron naman akong 10,000, nako, magiging 1 million. Yun ang problema kasi nagdadalawang isip kasi nga bagsak ang presyo. So, yun po yung isa sa mga maling technique o strategy o maling diskarte sa pagtitrade. So, yan po mga ka-alien. So, mga kaibigan, magpapaalam naman po tayo ulit sa susunod na naman aking pagbablog. Muli, ito ang inyong kaibigan, si Jersad, the Crypto and Forex Trader. Paalam pansamantala.